Tahimik ang buong mansyon ng Montenegro. Ngunit ang katahimikang iyon ay mas masakit pa sa sigawan. Nakaupo si Isabela Montenegro sa harap ng salaming may gintong gilid. Hawak ang isang papel na paulit-ulit niyang binabasa. Kahit kabisado na niya ang bawat salitang nakaukit doon. Low chance of conception, high risk pregnancy. Recommendation, do not attempt. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Bilyonarya ako. Mahina niyang bulong sa sarili. Pero kahit isang bata, hindi ko kayang bilhin. Sa likod niya, nakatayo si Adrian. Matangkad, gwapo, at sanay sa laban ng negosyo. Ngunit sa laban na ito, wala siyang armas. Bella, marahan niyang tawag. Huwag mo akong kaawaan. Mabilis niyang sagot, pinunasan ng luha bago pa tuluyang tumulo. Hindi awa ang kailangan ko, solusyon. Lumapit si Adrian at inilapag ang kamay sa balikat ng asawa. Kahit wala tayong anak, buo pa rin tayo. Bigla siyang humarap dito, ang mga matay nag-aapoy sa sakit. Hindi mo naiintindihan, sa mundong ginagalawan natin, ang anak ang magmamana ng pangalan mo, ng imperyo mo. At ako, ngumiti siyang mapait. Ako, ang babaeng walang silbi. Hindi ka walang silbi. Marinim niyang sagot. Kung ganun, bakit hindi ako kayang bigyan ng anak? Tumahimik ang lalaki. Ilang araw matapos ang pag-uusapan na iyon, isang ideya ang pumasok sa isip ni Isabela. Isang ideyang ikinamuhi niya noong una, ngunit kalaunang naging tanging pag-asa. Isang babaeng magiging sinapupunan lamang, walang pangalan, walang karapatan, walang pag-ibig. At sa hardin ng mansyon, walang kaalam-alam si Luna, ang hardinerang nakaluhod sa lupa. Marang hinahaplos ang mga bulaklak, na siya palang magiging ugat ng kawasakan ng lahat. Hindi agad nakatulog si Isabela ng gabing iyon. Sa loob ng kanilang silid, malawak, mamamahalin at puno ng katahimikan. Nakahiga siya sa tabi ng asawang mahimbing na natutulog. Nakatingin siya sa kisame. Tila ba may mga anino gumuguhit doon? Mga tanong, mga takot, at isang ideyang pilit niyang itinataboy. Kung hindi ako ang magiging ina, pwede pa rin ba akong maging asawa? Umupo siya sa kama at marahang huminga. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang kumpirmahin ng mga doktor ang kanyang kondisyon. Ilang buwan ng pag-asa, dasal at pagguho. At mayong gabi, malinaw na malinaw sa kanya isang katotohanan. Hindi sapat ang pagmamahal kung walang magmamana ng apelidong Montenegro. Kinabukasan, maaging nagising si Adrian dahil sa tunog ng tasa ng kape. Nagising ka na pala, sabi ni Isabela. Nakatayo sa tabi ng bintana, nakasilk na robe. Ang likod ay tuwid, ngunit ang tinig ay may bahid ng kaba. Hindi ka natulog, puna ng lalaki habang umiinom. Ngumiti siya, isang ngiting pilit. May gusto akong pag-usapan. Umupo si Adrian, biglang naging alerto. Sanay siyang humarap sa board meetings at hostile takeovers, pero sa tuwing seryoso ang tono ng asawa, may kakaibang kaba siyang nararamdaman. Ano yun? Huminga ng malalim si Isabela. Gusto kong magkaroon tayo ng anak. Alam ni Adrian na hindi simpleng pahayag yun. Bella, makinig ka muna, mabilis niyang singit. Hindi ako bulag sa katotohanan. Alam kong hindi ko kayang dalhin ang bata sa sinapupunan ko, pero hindi ibig sabihin noon na wala na tayong pag-asa. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Anong ibig mong sabihin? Tumalikod si Isabela at humarap sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa mukha ng asawa ang halong tapang at pagkasira. May ibang paraan, marinim niyang sabi. Isang paraan na ayaw kong gawin, pero handa akong tanggapin. Tahimik ang silid. Maghahanap tayo ng babaeng maaaring magdalang taon. Ikaw ang ama, pero malinaw ang lahat. Walang emosyon, walang relasyon, at sa sandaling ipanganak ang bata, tapos na ang lahat. Parang may sumabog sa usap ni Adrian. Hindi, agad niyang sagot. Hindi ko kayang gawin yan sa'yo, sa atin. Hindi mo yan gagawin sa akin, marinim niyang giit. Gagawin mo yan
para sa akin. Tumayo siya at lumapit. May kontrata, may kondisyon, legal, malinis. Malinis? Umiling si Adrian. Walang malinis na ideya yan. Mas marumi ang mabuhay na walang kinabukasan ang pangalan mo, balik niya. Masakit, ngunit totoo. Tahimik ang lalaki. Alam niyang tama si Isabela sa isang bagay. Sa mundo nila, ang pagiging magulang ay hindi lamang personal. Ito'y simbolo ng kapangyarihan at pagpapatuloy. Sino? Mahinang tanong ni Adrian matapos ang ilang sandali. Napapikit si Isabela, parang siya man ay nasasaktan sa sagot. Isang taong malapit, isang taong kontrolado natin. Ilang oras ang lumipas at sa hardin ng mansyon, abala si Luna sa pagpuputol ng tuyong sanga ng rosas. Pawisan ng noon niya, ang buhok ay nakapusot at ang simpleng damit ay dumikit sa kanyang katawan dahil sa init ng araw. Hindi niya napansin na may nakamasid pala sa kanya mula sa balkon niya sa itaas. Siya, mahinang sabi ni Isabela, halos parang sarili lang ang kausap. Napatingin si Adrian at sa unang pagkakataon, nakita niyang hardinera hindi bilang empleyado, kundi bilang isang babae. Hindi, marinim niyang sagot, hindi siya. Bakit? Tanong ni Isabela, matalimang tingin. Dahil bata siya? Dahil maganda? Dahil tao siya. May buhay, may damdamin. Tumawa si Isabela, isang malamig na tawa. Lahat ng tao may presyo, Adrian, at sisiguraduhin kong malinaw sa kanya ang papel niya. Kinabukasan, ipinatawag si Luna sa loob ng mansyon. Kinakabahan siyang pumasok sa maluwang na sala, ang mga paay nanginginig habang nakatayo sa harap ng mag-asawa. Hindi niya alam kung bakit siya naroon, ngulit ramdam niyang may mabigat na mangyayari. Luna, nakautot si Isabela, ngulit ang ngiti ay walang init. May alok kami sa'yo. Nagtagpo ang mga mata nila ni Adrian. Sa titig ng lalaki, may babala. Sa titig ng babae, may utos. Isang alok na babaguhin ang kanyang buhay. Isang alok na ikinamumuhi ng kanyang puso. Ngulit hindi niya pa alam, tatanggapin niya. Hindi sanay si Luna sa lamig ng loob ng mansyon. Mas gusto niya ang init ng araw, ang dumi sa ilalim ng kuko at ang amoy ng lupa tuwing umaga. Pero ngayong araw na iyon, habang nakatayo siya sa gitna ng napakalaking sala, pakiramdam niya'y isa siyang munting halamang naligaw sa maling paso. Upo ka, utos ni Isabela. Elegante ang kilos habang itinuturo ang upuang kaharap nila. Umupo si Luna, pilit tinatago ang kaba. May nagawa po ba akong mali, ma'am? Umiling si Isabela, may ngiting malamig. Wala. Sa katunayan, napakagaling mo sa trabaho mo. Saglit na napatingin si Luna kay Adrian. Tahimik lamang ito, seryoso ang muka, parang ayaw makisangkot sa usapan. Salamat po, hina niyang sagot. Tumikim si Isabela. Diretso na ako, may iaalok kami sa'yo. Isang trabahong magbabago ang buhay mo. Napakunot ng noon ni Luna. Trabaho po? Oo, sagot ng babae. Ngunit hindi ito pangkaraniwan. Tumayo si Isabela at naglakad palapit sa bintana. Alam mo bang matagal na kaming kasal ng mister ko? Opo, sagot si Luna, naguguluhan. At alam mo bang wala kaming anak? Nanlaki ang mga mata ni Luna. Hindi niya alam kung paano tutugon. Paumanhuin po. Hindi kailangan ng paumanhoy. Kailangan ko ng sagot. Huminga siya ng malalim at tuluyang humarap kay Luna. May problema ako sa matris. Hindi ako maaaring magdalang tao. Parang dumagan ang dibdib ni Luna. Hindi niya inaasahan ng ganitong pag-aamin mula sa babaeng kilala sa tapang at taas no. Gusto naming magkaroon ng anak, dugtong na Isabela, at ikaw ang napili namin. Napatayo si Luna sa gulat. Ako po? Upo ka. Mariin mautos ang babae. Makinig ka muna. Nanatiling nakatayo si Luna. Nanginginig ang kamay. Hindi ko po naiintindihan. Simple lang, malamig na pinaliwanag na Isabela. Ikaw ang magdadala ng bata. Ang bata ay sa amin. May kontrata, may bayad, may kondisyon. Parang bumagsak ang mundo ni Luna. Hindi po ako... Nahuntong siya, hindi may tuloy ang salita. Hindi ako ganon. Sa wakas, nagsalita si Adrian. Hindi mo kailangan sagutin ngayon. At kung ayaw mo, Adrian, singit na Isabela, matalim ang tingin.
Tumahimik muli ang lalaki. Magkano? Hinang tanong ni Luna, hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil gusto niyang maintindihan hanggang saan ang hinihingi sa kanya. Isabela ni yumiting, sapat para hindi ka na muling magtrabaho kahit kailan. Bahay, seguridad, edukasyon, isang bagong buhay. Napapikit si Luna. Pumasok sa isip niya ang ina niyang may sakit, ang utang na hindi matapos-tapos at ang pangarap na kailan may parang napakalayo. Kapag ipinanganak ko ang bata, wala na akong karapatan? Nanginginig ang boses niya. Wala. Isa lang ang papel mo. Tumulo ang luha ni Luna kahit pilit niyang pinipigilan. At kung masasaktan ako? Saglit na nagtagpo ang mata nila ni Adrian. May lungkot, may awa. Lalagyan namin ng limitasyon ng lahat, sabi silang lalaki. May respeto. Napangiti si Isabela, isang ngiting walang emosyon. Pero malinaw, walang pag-ibig. Yun ang pinakamahalagang kondisyon. Tahimik ang silir. Taning ang tiktak ng oras ang maririnig. Sa labas, ang mga rosas na inalagaan ni Luna ay namumukad-daka. Walang kaalam-alam na sa loob ng mansyon, may pusong unti-unting nalalanta. Bigyan niyo po ako ng panahon, pakiusap ni Luna. Tumanggo si Isabela. May 1 linggo ka. Habang palabas si Luna sa mansyon, pakiramdam niya'y mabigat ang bawat hakbang. Pero bago siya tuluyang makalabas, narinig niya ang boses ni Adrian sa likuran. Luna, huminto siya. Kung sasabihin mong ayaw mo, bariing nasabi ng lalaki, igagalang namin. Tumingin siya sa mga mata nito at sa sandaling iyon, may kakaibang init siyang naramdaman. Isang init na mas madelikado pa sa alok na tinanggap niya. Salamat po, hinang niyang sagot saka tuluyang umalis. Sa hardin, lumuhod siya at hinawakan ng lupa. Kung ako ang magiging daan para sa isang batang hindiging magiging akin, hanggang saan ko kayang isuko ang sarili ko? At sa malayo, mula sa bintana ng mansyon, nakamasid si Isabela, ang mga matay puno ng determinasyon. Hindi niya alam na ang babaeng tinawag niyang hardinera ay unti-unting magiging karibal. Makalipas ang 3 araw, bumalik si Luna sa mansyon. Hindi bilang hardinera, kundi bilang isang babaeng haharap sa pinakamabigat na desisyon ng kanyang buhay. Naka-plain na bestida siya, walang alahas, walang kolorete. Ngunit kahit ganon, hindi maikakaila ang likas niyang ganda. Isang ganda na hindi humihingi ng pansin, ngunit kusang kumukuha nito. Sa loob ng maliit na conference room, naghihintay si Isabela kasama ang isang abogado. Nandun din si Adrian, tahimik, seryoso at halatang hindi komportable. Handa ka na ba? Tanong ni Isabela, diretso at walang paligoy-ligoy. Huminga ng malalim si Luna. Gusto ko pong maintindihan lahat. Tumanggob ang abogado at inilapag ang makapal na folder sa mesa. Ito ang kontrata, basahin mo ng mabuti. Isa-isang binasa ni Luna ang bawat pahina. Sa bawat linya, tila may unti-unting bumabawas sa kanyang pagkatao. Walang romantic involvement. Limitadong interaksyon. Ang bata ay legal na anak ng mag-asawang Montenegro. Pagkatapos ng panganganak, tatapusin ang konsunduan. Napahinto siya sa isang pahina. May clause po rito na bawal akong umiibig? Tahimik ang silid. Hindi pwedeng makialam ang emosyon, sagot ni Isabela. Hindi ka kasintahan, hindi ka asawa, isa kang paraan. Parang sinampal si Luna ng katotohanan. At kung magbago ang isip ko? Mahinang tanong niya. Hindi magbabago, mariing sagot ni Isabela. Dahil babayaran ka namin para hindi magbago. Nanginig ang kamay ni Luna habang pinipirmahan ang huling pahina. Sa bawat pirma, parang may parte ng puso niyang tuluyang inilahagak sa papel. Pagkatapos, tumayo si Adrian.
May gusto akong linawin. Sabi niya, nakatingin kay Isabela. Hindi ko siya gagalawin hanggat hindi siya handa. Ngumiti si Isabela, isang ngiting puno ng kontrol. Natural, hindi payo hayop. Pero nang magtagpo ang mga mata nila ni Luna, ibang mensahe ang naroon. Wala kang karapatang umatras. Lumabas ang abogado, iniwan silang tatlo sa loob ng silid. Simula ngayon, sabi ni Isabela, titira ka sa guest house. May schedule, may rules, may bantay. Parang kulungan, naisip ni Luna. Ginto ang kulungan. Tugon ko siya. Susundin ko po. Habang naglalakad silang palabas, naramdaman ni Luna ang presensya ni Adrian sa tabi niya. Tahimik, ngulit mabigat. Hindi mo kailangan gawin ito. Bulong ng lalaki, halos hindi marinig. Ngumiti si Luna, isang ngiting may pait. May mga desisyong hindi ginagawa dahil gusto, kundi dahil kailangan. Napatigil si Adrian. Sa unang pagkakataon, may kirot sa dibdib niya, isang kirot na hindi niya inaasahan. Lumipas ang mga araw na parang eksena sa isang pelikulang walang musika. May mga doktor, may mga pagsusuri, may mga utos, at may mga titig. Tuwing nagkakasulubong ang mga mata ni Luna at Adrian, may kung anong hindi nasasabi, isang tanong na parehong iniiwasan. Samantala, unti-unting nagbabago si Isabela. Mas mahigpit ang bantay, mas malamig ang tono, mas madalas ang mga tanong. Hindi ba kayo nag-uusap? Hindi ba kayo masyadong magkalapit? Hindi mo ba nakakalimutan ang lugar mo? Isang gabi, tinawag ni Luna sa silid ng aklatan. Makinig ka, sabi ni Isabela, ang tinig ay parang yelo. Huwag mong kakalimutan kung sino ka sa bahay na ito. Tinutupad ko po ang kontrata, mahinaw ni Luna. Hindi sapat ang pagtupad, mariing giit ng babae. Kailangan mong huwag magmahal. Nananlaki ang mata ni Luna. Hindi po iyon pinipili. Lumapit si Isabela, halos magdikit ang mga mukha nila. Kung sasaktan mo ang asawa ko, kung iisipin mong may karapatan ka, sisiguraduhin kong mawawala sa iyo kahit ang pangalan mo. Hindi umiwas si Luna. Wala po akong inaagaw. Ngumiti si Isabela, ngiting mapanganib. Hindi mo pa alam. Kinagabihan, mag-isa si Luna sa guest house. Tumungo siya sa kama, hawak ang kopya ng kontrata. Walang pag-ibig. Parang biro. Dahil sa katahimikan ng gabi, isang katotohanan ng unti-unting sumisibol sa puso niya. Hindi ang kontrata ang pinaka-nakakatakot, kundi ang lalaking tahimik na sumisira sa bawat kondisyon nito sa pamamagitan ng isang titig lamang. At sa kabilang dako ng mansyon, nakatayo si Adrian sa harap ng bintana, hawak ang basong alak. Unang beses niyang naramdaman na parang kulungan ang sarili niyang bahay. Hindi kasama sa kontrata ang katahimikan na bumabalot sa pagitan ni Luna at Adrian. Ngunit iyon ang unang bagay na namagitan sa kanila. Tuwing umaga, magkasabay silang nagigising sa loob ng iisang bakuran, ngunit magkaibang mundo. Siya sa guest house na may tanawing hardin, siya naman sa pangunahing mansyon na puno ng salamin at alaala. Ngunit sa tuwing lalabas si Luna upang maglakad-lakad, tila kusang hinahanap ng mga mata niya ang isang figurang ayaw niyang aminin. Isang umaga, nadatnan niya si Adrian sa hardin, nakaupo sa isang bangkong kahoy, nakasombrero, tahimik na pinagmamasdan ang mga halamang dati siya ang nag-aalaga. Magandang umaga po, magalang ng bati, bahagyang yumuko. Tumanggo si Adrian. Magandang umaga, Luna. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Hindi iyon awkward, mas higit pa roon. Parang may hinahahawakang hininga ang hangin.
Hindi mo na kailangang magtrabaho sa hardin, sabi ng lalaki. May mga tauhan na para doon. Ngumiti si Luna, marahan. Sanay po ako rito. Dito ako payapa. Napatingin si Adrian sa kanya. Sa simpleng damit, sa buhok na bahagyang tinatangay ng hangin, sa mga kamay na bakas pa rin ng lupa. Sa gitna ng lahat ng marangya sa buhay niya, si Luna ang taming mukhang totoo. Payapa? Tanong niya. Sa kabila ng lahat? Mas payapa po rito kaysa sa loob, sagot ni Luna nang hindi nag-iisip. Nang mapagtantong baka sobra ang sinabi niya, agad siyang nagdagdag. Paumanhin po. Ngumiti si Adrian, isang ngiting bihirang narinig. Hindi ka mali. Nagulat si Luna. Po. Maraming dingding ang bahay na yon, sabi niya, nakatingin sa mansyon. Pero kakaunti ang hiningahan. Tumahimik silang muli. Ngunit sa katahimikang iyon, may unti-unting gumagalaw. Ilang araw ang lumipas at naging madalas ang pagkikita nila. Laging may dahilan. Paglalakad, pag-uusap tungkol sa mga halaman o simpleng pagbati na nauuwi sa mas mahahabang sandali. Alam ni Luna na delikado yun. Alam niyang may mga matang nakamasid. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng bagong tanim na rosas, naramdaman niyang may taong papalapit. Hindi ba masakit sa likod ang lagi kang nakayuko? Tanong ni Adrian. Mas masakit ang hindi gumagalaw, biro niya, sabay tawa. Isang tunog na hindi na narinig ng lalaki sa naob ng mahabang panahon. Napangiti siya. May punto ka. Naglakad siya palapit, kinuha ang hose. Ako na muna. Nagulat si Luna. Hindi po kailangan, pero hayaan mo. Marining sabi niya, pero may lambing. Hindi ito nakasaad sa kontrata. Nagtagpo ang kanilang mga kamay sa hose. Isang sandali lang, ngunit sapat para maramdaman ni Luna ang init ng palad ng lalaki. Bumilis siyang umatras. Paumanhin po. Hindi agad nagsalita si Adrian. Hindi kita hahayaang masaktan, bigla niyang sabi. Napatigil si Luna. Hindi po iyon ang kasunduan. Hindi rin ito ang gusto ko. Halos pabulong. Sa sandaling iyon, parang may linyang nabura. Hindi sa kontrata, kundi sa puso. Kinagabihan, nakita sila ni Isabela mula sa bintana. Maglayo ang distansya, ngunit malinaw ang anyo. Ang tawanan ni Luna, ang titig ni Adrian. At sa dibdib ni Isabela, may kung anong nag-init. Tinawag niya ang asawa sa silid. Lumalala, malamig niyang sabi. Wala kang nakikitang mali, sagot ni Adrian. May nakikita akong simula, marining gait niya. At sisiguraduhin kong, doon pa lang, matatapos na iyon. Sa guest house, nakahiga si Luna, gising ang diwa. Ito lang ba ang una? O ito na ang simula ng isang bagay na sisira sa aming lahat? Sa hardin, ang mga rosas ay nagsisimulang maglabas ng tinik at hindi pa nila alam. Unang sugat pa lamang iyon. May mga titig na mas delikado kaysa sa haplos. Iyon ang napagtanto ni Luna sa mga sumunod na araw. Hindi na sila madalas mag-usap ni Adrian, ngunit sa tuwing nagkakasalubong ang kanilang mga mata, sa mesa ng almusal, sa pasilyo, sa hardin, parang may lihim na usapang nagaganap. Walang salita, walang galaw, ngunit may tanong na paulit-ulit na bumabalik. Hanggang saan? Isang umaga, habang nasa dining hall si Luna kasama si Isabela, dama niya ang presensya ng lalaki sa dulo ng mesa. Tahimik itong umiinom ng kape, ngulit bawat galaw niya ay ramdam ni Luna. Hindi mo ba gustong pagkain? Tanong ni Isabela, matalim ang tingin. Gusto po. Mabilis na sagot ni Luna, kahit halos hindi niya malasahan ang sinusubo. Kung ganon, sabi ng babae, marahan, ngumit mapanganib ang tono. Bakit parang wala ka sa sarili? Napayuko si Luna. Paumanhin po. Sa dulo ng mesa, tumingin si Adrian kay Isabela. Sobra ka. Tumawa si Isabela, isang mahinang tawa na walang saya. Ako?
O ikaw? Tumahimik ang lahat. Mula noon, mas naging mahinpit ang kilos ni Isabela. May mga bagong alituntunin, mas kaunting galaw, mas maraming bantay. At higit sa lahat, mas kaunting pagkakataon para magtagpo ang mga mata ni Luna at Adrian. Ngunit ang mga bagay na ipinagbabawal, mas lalong nagiging mapanganib. Isang hapon, biglang nakaramdam ng hilo si Luna habang nasa hardin. Napaupo siya sa lupa, hinahabol ang hininga. Luna! Mabilis na lumapit si Adrian, walang pakialam sa kung sinong makakakita. Huwag po! Pilit niyang pigil, ngunit huli na. Hinawakan ng lalaki ang balikat niya, ramdam ang panginginig. Anong nangyayari? Hindi ko po alam, bigla na lang. Hindi na siya pinatapos ni Adrian, binuhat niya ito, isang kilos na malinaw na hindi kasama sa kontrata. Sa bintana ng mansyon, napatayo si Isabela. Dalhin mo siya sa klinik, malamig na utos noang makaharap sila. At pagkatapos, bumalik ka rito. Hindi sumagot si Adrian. Sa loob ng maliit na klinik sa loob ng property, nakahiga si Luna, pawisan at maputna. Hawak ni Adrian ang kamay niya, hindi dahil gusto niya, kundi dahil hindi niya ito kayang bitawan. Salamat po, bulong ni Luna, ang mga matay bahagyang nakapikit. Hindi mo kailangang magpasalamat, hindi kita pababayaan. Dahan-dahang binuksan ni Luna ang mga mata. Nagtagpo ang tingin nila. Mas malapit, mas malinaw. Delikado po ito. Hindi po dapat. Alam ko, pero hindi ko rin alam kung paanong ititigil. Isang sandali pa at parang may puwersang humila sa kanilang palapit. Hanggang sa... Enough! Parang kutsilyong humiwa sa hangin ang boses ni Isabela sa pintuan. Bitaw agad si Adrian. Tumayo si Luna, halos manghina sa hiya. Hindi pa ba nalilinaw? Tanong ni Isabela, ang mga matay nag-aapay. Wala kang nakikita. Mariing sagot ni Adrian. Marami na akong nakikita at kung hindi kayo magtitigil, ako ang titigil sa inyo. Kagabi, tinawag ni Isabela si Luna sa silid niya. Huwag mong kalimutan, kalamig na sabi nakatalikod. Ako ang asawa. Ako ang may pangalan. Ikaw, nandito ka lang dahil pinayagan kita. Hindi umiiyak si Luna. Sa halip, tumingin siya diretso sa babae. Hindi ko po kayo inaagawan. Hindi pa. Sagot ni Isabela, humarap at numiti. Pero darating ka roon. Sa silid ni Adrian, mag-isa. Bakit sa lahat ng bawal, ito ang hindi ko kayang pigilan? Sa hardin, tahimik na naglalakad si Luna, hawak ang tiyan niya. Hindi pa sigurado, pero may kutob siya. At sa mansyon, si Isabela ay nakatitig sa salamin. Ang kamay ay mahigpit na nakakumom. Kung ang mga titig ang simula ng digmaan, ang selos ang unang putok ng baril. Mula nang mahuli ni Isabela ang sandaling iyon sa klinik, nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Hindi na lamang ito malamig, ito'y mabigat, naninikip sa dibdib at tila laging may nakaaambang pagsabog. Isang umaga, ipinatawag ni Isabela ang lahat ng kasambahay. Simula ngayon, mariin niyang utos. Bawal lumabas ng guest house si Luna nang walang pahintulot ko. Lahat ng galaw niya, iuulat sa akin. Napayuko ang mga tauhan, walang umangal. Sa di kalayuan, tahimik na nakatayo si Luna, ramdam ang bawat salitang tila tali sa kanyang mga paa. Isabela, singit ni Adrian, pilit ang pagpipigil. Hindi mo siya bilanggo. Hindi, sagot ng babae. Nakangiti ngulit malamig ang mga mata. Isa siyang responsibilidad. Nagtagpo ang tingin nila. Isang laban na matagal nang hindi nagaganap.
Simula noon, ramdam ni Luna ang bawat mata sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bantay. Ang bawat paghinga ay may takot. Ngunit ang pinakamasakit ay ang distansyang pilit ipinapataw ni Isabela sa pagitan nila ni Adrian. Hindi na sila nagkakausap, hindi na nagkakatitigan. Ngunit ang katahimikan ay hindi kailanman makapagpatay ng damdamin, lalo lamang itong nagpalalim. Isang gabi, habang bumababa si Luna mula sa guest house papuntang hardin, hindi niya napansin na may nakamasid. "Bakit ka narito?" tanong ni Adrian biglang sumulpot sa anino. Nagulat siya. "Hindi po ako makatulog." Lumapit ang lalaki, halatang balisa. "Hindi ka na dapat lumalabas mag-isa." "Hindi po ako preso." Mahinang sagot. Napatigil si Adrian. "Hindi ka dapat tratuhin ng ganito." Bago pa siya makasagot, may pamilyar na palakpak na umalingaw-ngaw. Napakagandang esena. Parang kayo ang mag-asawa. Tumayo si Luna, nanginginig. "Ma'am, hindi po." "Huwag ka nang magsalita." Lumapit siya kay Adrian at hinawakan ng braso nito. "Ako ang asawa mo. Huwag mong kalimutan." Tinanggal ni Adrian ang kamay niya. "Hindi mo kailangang ipahiya siya." Ngumiti si Isabela, isang ngiting puno ng galit. "Ipinapakita ko lang ang katotohanan." Harap siya kay Luna. "Makinig ka. Ang papel mo ay magdala ng bata. Hindi kita binayaran para maging bahagi ng buhay namin." Napatulo ang luha ni Luna, ngunit hindi siya umiiwas. "Ginagawa ko po ang lahat ayon sa kontrata." "Hindi sapat," mariing sagot ni Isabela. "Dahil nakikita ko kung paano ka tumingin sa asawa ko." "Hindi ko po iyon sinasadya," pahabulbul siyang sabi. "Pero ginagawa mo." Balik ni Isabela. "At simula ngayon, sisiguraduhin kong wala ka ng pagkakataon." Kinagabihan, magkasama sa kama ang mag-asawa, ngulit parang may pader sa pagitan nila. "Nasasaktan mo siya," sabi ni Adrian sa dilim. "Mas masakit ang mawawala sa akin," sagot ni Isabela. "Kung kailangan kong maging masama para maprotektahan ng lahat ng akin, gagawin ko." "Pati ang sarili mo?" tanong niya. Hindi sumagot si Isabela. Sa guest house, umiiyak si Luna, yakap ang unan. "Hindi dapat akong umibig, pero bakit parang huli na?" Hinawakan niya ang tiyan niya, ang haplos na may halong takot at pag-asa. At sa ibaba ng mansyon ay nakatitig si Isabela sa mga ilaw ng hardin. "Hindi ka mananalo," bulong niya sa hangin. "Hindi sa bahay ko." Ngunit may isang katotohanan na ayaw niyang aminin. Ang selos ay senyales ng takot. At ang takot niya ay nagsisimula ng maging galit. May mga gabi na hindi planado, ngunit binabago ang lahat. Umuulan ng gabing iyon, malakas, tila ba'y may hinuhugasan ng langit sa lupa ng Montenegro. Mga lihim, kasalanan at damdaming pilit ikinukubli. Sa guest house, nakaupo si Luna sa gilid ng kama. Yakap ang sarili, hindi siya mapakali. Masikip ang dibdib niya at ang bawat kulog ay parang pintig ng pusong naguguluhan. Bigla siyang napayuko, hinahabol ang hininga, masakit ang ulo niya, masakit ang tiyan, at mas masakit ang pakiramdam na mag-isa siya. Tinangka niyang tumayo ngulit muntik nang bumigay ang tuhod niya. Sa takot, dinampot niya ang telepono. Nag-atubili bago tuluyang pindutin ang isang numero. "Adrian!" Mahina niyang sambit nang sinagot ang tawag. Sa kabilang linya, agad na nagising ang lalaki. "Luna, anong nangyayari?" "Hindi po ako okay." Pabulong niyang sagot. "Pasensya na, alam kong bawal." "Nasaan ka?" putol niya. Ilang minuto lang ang lumipas. Bumukas ang pinto ng guest house. Basa sa ulan si Adrian. Walang payong, walang iniisip kundi ang babaeng halos himatayan na sa harap niya. "Diyos ko!" bulong niya nang makita si Luna. Mabilis niya itong inalayayan papunta sa kama. "Huminga ka, dahan-dahan," sabi niya hawak ang kamay nito. "Hindi ko sinasadya," imiyak na sabi ni Luna. "Ayoko manggulo." "Tumahimik ka," marahang sagot ni Adrian. "Nandito ako, hindi iyon kasama sa kontrata." Ilang sandali pa, bumuti ang pakiramdam ni Luna. Ngunit hindi bumuti ang tensyon pagitan nila. Nasa iisang silid sila, magkalapit, at ang ulan sa labas ay tila sinasabayan ng ingay ng puso nila. "Dapat umalis na po kayo," sabi ni Luna.
kahit hindi gumagalaw ang katawan niya palayo. Alam ko, sagot ni Adrian, ngurit hindi rin siya kumikilos. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang bantay, walang utos, walang kontrata sa sandaling iyon. Delikado ito, bulong ni Luna. Mas delikado ang magkunwari, sagot niya. Dahan-dahan niyang inabot ang pising ni Luna. Isang haplos na puno ng pag-aalinlangan at pagpipigil. Ngulit nang napapikit si Luna, doon bumigay ang huling pader. Hindi sila nagmadali, hindi sila naging marahas. Ang sandaling iyon ay parang pag-aamin. Matagal nang gustong sabihin, ngunit ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob. At sa labas, patuloy ang pagbuhos ng ulan. Tila ba'y sinasaklaw ang isang kasalanang hindi dapat makita. Sa kabilang dulo ng mansyon, nagising si Isabela. May kung anong gumising sa kanya, hindi sunog, kundi kutob. Tumayo siya at sumilip sa bintana. At doon, niya nakita. Isang ilaw na bukas sa guest house. Isang aninong pamilyar sa loob. Nanlamig ang katawan niya. Hindi! Pabulong niyang sabi. Hindi mo gagawin ito! Isinuot niya ang robe at mabilis na bumaba. Ang bawat hakbang ay may kasamang galit na hindi na kayang pigilan. Bumukas ang pinto ng guest house. Adrian! Parang kidlat ang sigaw ni Isabela. Napahiwalay agad ang dalawa. Tumayo si Luna, nanginginig, habang si Adrian ay humarap sa asawa. Walang itinatago. Lumabas ka! Utos ni Isabela kay Luna. Ang tinig ay nanginginig sa galit. Isabela! Tangkang sabi ni Adrian. Ngayon! Sigaw niya. Lumabas si Luna sa ulan. Walang payong, walang sapin sa paa. Sa bawat patak ng ulan, parang may hinuhugasan sa kanya. Hiya, takot, at isang pag-ibig na hindi na maitatanggi. Sa loob, nagharap ang mag-asawa. Nilabag mo ang lahat. Nanginginig na sabi ni Isabela. Hindi lang ang kontrata, kundi ako. Tahimik si Adrian. Matagal ko nang nilalabag sa katahimikan. Ngayon lang naging malinaw. Parang sinampal si Isabela. Sa labas, bumagsak si Luna sa damuhan, basa at umiiyak. Hinawakan niya ang tiyan niya. Pasensya na, bulong niya. Hindi niya alam kung kanino. Sa sandaling iyon, isang katotohanan ng sumiklab sa gabi. Ang gabing iyon ay hindi nakasaad sa kontrata, pero doon nagsimula ang tunay na kapalit. May mga umagang hindi na maibabalik ang dati, kahit pilitin. Nagising si Adrian na mabigat ang dibdib. Tahimik ang silid, ngunit ramdam pa rin niya ang bakas ng gabing lumipas. Hindi sa katawan, kundi sa konsyensya. Bumangon siya at tumayo sa harap ng salamin. Ang lalaking nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang parehong taong sumusunod lang sa mga kasunduan. Sa ibaba ng mansyon, naaroon si Isabela. Maayos ang bihis, elegante tulad ng dati, pero ang mga mata niya ay puyat at puno ng galit na pilit ikinukubli. May meeting ka, malamig niyang sabi habang nagkakape. Huwag kang magpapahuli. Tumanggo si Adrian, ngulit sa isip niya, iisa lang ang tanong. Kumusta si Luna? Sa guest house, nakahiga si Luna, nilalagnat. Binabantayan siya ng isang kasambahay, tahimik, maingat. Gusto po bang ninyong ipatawag ang doktor? Tanong nito. Umiling si Luna. Ayos lang po. Hindi yun totoo. Masakit ang ulo niya, masakit ang katawan niya. Ngulit mas masakit ang pakiramdam na parang nagkamali siya, kahit alam niyang hindi lang siya ang may kasalanan. Hinawakan niya ang tiyan niya, marahan. May kung anong bumubulong sa loob niya. Takot, pag-asa, at tanong. Sa opisina, hindi mapakali si Adrian. Ilang beses niyang tinignan ang telepono pero walang lakas ang loob na tumawag. Sa bawat kontratang pinirmahan niya, ngayon niya lang naramdaman ang bigat ng isang desisyon hindi kayang ayusin ng pera. Tinawag ang kanyang assistant. I-cancel lahat ng meeting ko bukas ng umaga. Sir? Gulat na tanong nito. May aayusin ako. Kinagabihan tinawag ni Isabela ang asawa sa library. Hindi na ito mauulit. Mariing sabi niya, diretso ang tingin. Tatapusin natin ang kontrata ayon sa plano. Walang personalan. Tumayo si Adrian. May nasaktan. Natural, may kailangang masaktan para may manalo. Hindi ito laro, mariing giit niya. Ngumipi si Isabela, isang ngiting puno ng pait. Sa mundong ginagalawan natin, lahat ay laro. Ang tanong lang, sino ang talo? Naglakad si Adrian palayo, hindi na sumagot.
Sa unang pagkakataon, hindi niya kayang ipagtanggol ang asawa. Kinabukasan, maagang pumunta si Adrian sa guest house. Isang desisyong hindi niya ipinaalam kanino man. "Sir," gulat na sabi ng bantay. "Ako ang may-ari ng bahay na ito." Malamig niyang sagot. "Tabi." Pagpasok niya, nakita niya si Luna. Nakaupo sa gilid ng kama. Maputla, ngulit matatag ang titig. "Hindi ka dapat nandito," sabi niya. "Alam ko," sagot si Adrian. "Pero nandito ako." Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang pagnanasa, kundi pag-aalala. "Patawad," mahinang sabi ng lalaki. "Sa lahat." Umiling si Luna. "Hindi po kailangan. Alam ko naman kung saan ako nakalugar." Mas lalong sumikip ang dibdib ni Adrian. "Hindi ka gamit." "Pero ginamit pa rin," sagot niya. Walang galit, mas masakit yon. Lumapit si Adrian, maingat, parang baka masira ang katahimikan. "Kung may mangyari sa'yo, kung may masaktan pa, hindi ko yon papayagan." "Paano po, kung ang mismong asawa ninyo ang may hawak ng lahat?" Tumahimik si Adrian. Sa katahimikan iyon, may desisyong unti-unting nabubuo. Magbabago ang mga bagay. Hindi ko pa alam kung paano, pero sisimulan ko. Mula sa pintuan, nakamasid si Isabela. Hindi siya pumasok, hindi siya sumigaw. Ngulit sa puso niya, may isang linyang tuluyang nabura. Kung pipili siya, naisip niya, sisiguraduhin kong masakit ang magiging kapalit. At sa gitna ng 3 pusong sugatan, malinaw na ang susunod na hakbang ay hindi na palihim. Ito'y magiging lantaran. May mga luha na hindi pwedeng ipakita. Dahil kapag nakita, tuluyan ka nang mawawala. Mag-isa si Luna sa guest house ng gabing iyon. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob niya ay parang may sigaw na hindi makalabas. Umupo siya sa sahig, nakasandal sa kama, yakap ang tuhod. Dahan-dahang tumulo ang luha, walang higbi, walang tunog. Sanay na siyang umiyak ng mag-isa. Hinaplos niya ang tiyan niya. "Kung nandyan ka man," bulong niya, nanginginig ang boses. "Hindi ko alam kung anong klaseng mundo ang sasalubong sa iyo." Hindi pa kumpirmado. Wala pang test, ngunit ramdam niya. Sa pagod, sa hilo, sa biglang pagsusuka tuwing umaga, at sa takot na parang may kasamang munting pag-asa. Tumayo siya at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakita niya ay hindi na ang hardenerang simple at masayahin. Ito'y isang babaeng may lihim, at ang lihim na iyon ay maaaring maging dahilan ng kanyang pagkawasak. Kinabukasan, maagang bumisita si Isabela sa guest house. Hindi niya ipinatawag si Luna. Siya mismo ang pumunta. "Magbihis ka," malamig nang sabi. "May check-up ka." Tumanggo si Luna, pilit kinakalma ang sarili. Sa loob ng klinik, tahimik ang lahat. May doktor, may nurse, may mga instrumentong parang masyadong malamig para sa isang bagay na dapat ay masaya. "Congratulations," sabi ng doktor matapos ng ilang sandali. "You're pregnant." Parang huminto ang oras. Nanlamig ang mga kamay ni Luna. Hindi siya umiyak, hindi siya nungumiti. Taning isang tanong lang ang umiikot sa isip niya. Ngayon, ano na? Tumayo si Isabela, tuwid ang likod, ngulit bahagyang nanginginig ang kamay. "Sigurado? Very early stage, but yes." Lumabas sila ng klinik na walang imikan. Sa labas, huminto si Isabela at humirap kay Luna. "Simula ngayon, mas doble ang bantay. Mas doble ang alituntunin." "Opo," sagot ni Luna. "At may isa pa," dagdag ng babae, mababa ang tinig. "Hindi mo sasabihin kahit sino, lalo na sa asawa ko, hanggat ako ang hindi nagsasabi." Nanlaki ang mga mata ni Luna. "Pero," "Kontrata," putol ng Isabela. "Huwag mong subukin." Tumanggo si Luna kahit parang may pumuputok sa dibdib niya. Kinagabihan, dumating si Adrian sa mansyon. Pagod, tahimik, at may dalang pag-asa. Hindi niya alam kung bakit. "Kamusta ang check-up?" tanong niya kay Isabela habang nagtatanggal ng coat. "Normal," sagot ng babae, walang emosyon.
Everything is under control. Napatingin si Adrian sa kanya. Parang may mali, ngulit wala siyang ebidensya. Wala siyang lakas ng loob na magtanong pa. Sa guest house, pinatay ni Luna ang ilaw at humiga. Hawak ang tiyan niya. Sa dilim, pumatak ang luha niya sa unan. May buhay sa loob ko, naisip niya. Pero wala akong karapatan dito. Lumipas ang mga araw at lalo pang naging tahimik si Luna. Mas madalas siyang nasa loob, mas bihirang makita sa hardin. At tuwing dadaan si Adrian ng malayo, pakiramdam niya'y may gusto siyang sabihin, ngunit pinipili niyang manahimik. Isang gabi, hindi na nakaya ni Luna. Lumabas siya sa hardin, umupo sa paborito niyang bangko. Doon siya umiyak. Tahimik ngunit buo. Hindi niya napansin na may nakamasid mula sa anino. Si Adrian. Nakita niya ang pagyanig ng balikat ni Luna, ang pagtakip nito sa bibig para pigilan ng hikbi. At sa sandaling iyon, may isang desisyon na tumama sa kanya ng buong lakas. May tinatago sila sa akin. At sa kabilang dako ng hardin, nakatayo si Isabela, hawak ang telepono, nakatitig sa eksenang iyon. Hindi ka pwedeng maging mahina. Dahil kapag naging mahina ka, may aagaw ng lahat. Sa gabing iyon, 3 lihim ang umiiyak sa loob ng mansyon. At isa sa mga iyon, handa ng sumabog. May mga katotohanang kahit pilit itago, kusa pa ring sumisigaw. Kinabukasan, hindi na nakatiis si Adrian. Mula nang makita niya ang lihim na pagluha ni Luna sa hardin, may mabigat nang bumabalot sa kanyang dibdib. Isang kutob na hindi na niya kayang baliwalain. Tinawag niya ang asawa sa opisina sa loob ng mansyon. May itinatago ka, diretsyong sabi niya. Walang paligoy-ligoy. Nagulat si Isabela, ngulit agad niyang inayos ang sarili. Anong pinagsasabi mo? Ang check-up, mariing sagot ni Adrian. Hindi ka titingin ng ganon kung normal lang. Tumawa si Isabela, isang maikling, malamig na tawa. Ano ito, Adrian? Bigla mo na lang ba akong pinagdududahan? Pinagdududahan ko ang katahimikan mo at ang mga luha ni Luna. Sandaling nanahimik ang babae. Pagkatapos ay tumayo, marahan, ngunit puno ng galit ang kilos. Hindi mo na dapat siyang tinitignan. Mariing sabi ni Isabela, hindi mo na dapat siyang iniintindi. Bakit? Dahil takot ka? Tumama ang palad ni Isabela sa mesa. Takot? Halos sumigaw siya. Oo, takot akong mawala ang lahat. Takot akong sa isang iglap, maging wala na akong silbi sa buhay mo. Napaurong si Adrian. Unang beses niyang nakita ang asawa na ganon kahubad ang damdamin. Hindi kita kailanmang pinalitan, sabi niya, mas mahinahon. Pero sinasaktan mo siya. At ikaw ang may kasalanan, sigaw ni Isabela. Kung hindi ka tumingin, kung hindi ka umibig, hindi ko pinili. Putol ni Adrian. Dumating lang. Tahimik ang silid. Mabigat. Masakit. Samantala, sa guest house, naramdaman ni Luna ang tensyon kahit wala siya roon. Nanginginig ang mga kamay niya habang umiinom ng tubig. May kung anong mali. Naramdam niya iyon. Biglang bumukas ang pinto. Ma'am Isabela, gulat na sabi ng kasambahay. Ngunit hindi ito pinansin ng babae. Lumapit siya kay Luna, ang mga matay nag-aapoy. Akala mo bang hindi ko alam? Malamig niyang talong. Alin po? Nanginginig na sagot ni Luna. Na umiiyak ka para makuha ang awa niya. Na unti-unti mong inaagaw ang asawa ko. Tumayo si Luna kahit nanginginig ang tuhod. Hindi po ako nangangagaw. Sinungaling! Sigaw ng babae. Simula nang pumasok ka sa buhay namin, nagkagulo ang lahat. Hindi po ako pumasok. Mariing sagot ni Luna sa wakas. Tinawag niyo ako! Parang sinampal si Isabela. Alam mo kung bakit ka nandito? Tanong niya. Mas mababa ang boses, mas nakakatakot.
Dahil wala akong magawa. Dahil wala akong sinapupunan. At ikaw, mayroon. Tumulo ang luha ni Luna. Hindi ko po gusto. Pero tinanggap mo. Sigaw ni Isabela. At ngayon, gusto mo pang maging mahalaga. Gusto ko lang pong maging tao. Hindi gamit. Sandaling natigilan si Isabela. Ngulit agad ding tumigas ang mukha niya. Kung ganon, mariing sabi ni Isabela, tatandaan mo ito. Ako ang asawa. Ako ang may pangalan. At ikaw, kahit may laman ang tiyan mo, wala kang karapatan. Dumating si Adrian sa gitna ng sagutan. Tumigil ka na! Sigaw niya kay Isabela. Hindi mo siya pwedeng tratuhin ng ganyan. Nagtagpo ang tingin ng mag-asawa. Puno ng galit at sugat. Pinili mo na. Malamig na sabi ni Isabela. At sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Humagulgol si Luna. Hawak ang tiyan niya. Habang umaaling-gaw-ngaw ang huling salita ni Isabela sa silid. Ang batang yan ay sa akin! Tahimik ang lahat. At sa katahimikang iyon, malinaw ang isang bagay. Wala nang babalikan. Matapos ang sigawan, may katahimikang mas nakakatakot kaysa galit. Umalis si Isabela sa guest house na tuwid ang likod, ngunit bawat hakbang ay may dalang bigat. Sa loob ng kanyang silid, isinara niya ang pinto at doon lamang bumigay, hindi sa luha, kundi sa panginginig ng mga kamay. Hindi ako pwedeng matalo, paulit-ulit niyang sambit sa sarili, hindi sa sarili kong bahay. Ilang minuto lang ang lumipas, tinawagan niya ang abogado. I-activate ang lahat ng clause, malamig niyang utos, lahat. Samantala, nanatili si Adrian sa tabi ni Luna. Nakaupo siya sa sahig, ang ulo'y nakasandal sa kama habang si Luna ay nakahiga, maputla, nanginginig at pilit kinokontrol ang paghinga. Pasensya na, hindi ko iniisip na hahantong sa ganito. Hindi po kayo ang may kasalanan, sagot ni Luna, pilit ngumiti. Alam ko naman kung saan ito patungo mula pa lang sa simula. Mas masakit iyon kaysa anumang sisi. Hindi ka nag-iisa, mariing sabi ni Adrian. Hindi ko hahayaang may manakit sa iyo o sa bata. Napatigil si Luna. Alam niyo na po? Tumanggo ang lalaki. May kutob ako at ngayon sigurado na. Hinawakan niya ang kamay ni Luna, mahigpit, protektado. Sa sandaling iyon, parang may nabuo sa pagitan nila, hindi kasunduan, kundi paninindigan. Kinagabihan, ipinatawag ni Isabela si Luna, mag-isa. Sa library, malamlam ang ilaw. Nakaupo si Isabela sa likod ng mesa, ang muka'y malamig, walang bakas ng emosyon. Makinig kang mabuti, sabi niya. Ito na ang huling babala ko. Tahimik si Luna. Ang batang dinadala mo ay magiging anak ng Montenegro, dugtong ni Isabela. At para masiguradong walang komplikasyon, emosyonal man o legal, ililipat ka. Nanlaki ang mga mata ni Luna. Ililipat po? Sa ibang lugar, sagot ng babae. Malayong malayo rito. May doktor, may bantay, kompleto. Paano po si... Napahinto siya. Wala kang kailangang isipin, putol ni Isabela. Hindi ka kailangan niyang makita. Parang tinanggalan ng hangin si Luna. Hindi po makatarungan. Hindi rin katarungan ang ipinanganak akong hindi kayang magdalang tao, mariing sagot ni Isabela. Pero nandito tayo. Lumapit siya kay Luna, mababa ang boses. Kung susunod ka, magiging maayos ang lahat. Kung lalaban ka, sisiguraduhin kong mawawala sa'yo kahit ang pagkakataong mabuhay ng tahimik. Nanginginig si Luna, ngulik sa unang pagkakataon, tumingla siya. Hindi po ako kalaban, pero hindi rin po ako bagay. Tumawa si Isabela, walang saya. Lahat ng bagay ay nagiging bagay kapag may presyo. Nalaman ni Adrian ang planong kinabukasan.
Anong ibig mong sabihing ililipat sa? Galit niyang tanong. Para sa ikabubuti ng lahat, sagot ni Isabela, kalmado, ngumit matigas. Huwag mong gawing armas ang bata. Hindi, sagot niya. Ginagawa ko lang ang karapatan ko bilang magiging ina. Hindi ikaw ang nagdadala, sigaw ni Adrian. Pero ako ang asawa, malamig niyang sagot, at sa mata ng batas, iyon ang mahalaga. Tahimik si Adrian, ngunit sa loob niya may isang desisyong tuluyan ng tumigas. Sa guest house, nag-impake si Luna ng tahimik. Ilang damit, ilang malaala, ilang luha na hindi na niya ininda. Huminto siya at hinaplos ang kanyang tiyan. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta, pero alam kong lalaban ako para sa'yo. Sa bintana, nakita niya ang paparating na sasakyan. At sa malayo, papalapit si Adrian, hindi para pigilan ng sasakyan, kundi para ipaglaban ang isang bagay na patagal na niyang tinatakasan. Ang babala ni Isabela ay malinaw, ngunit ang tanong, susunod ba o lalaban? Huminto ang sasakyan sa tapat ng guest house. Tahimik, makinis, parang walang mabigat na desisyon sasakay dito. Nakatingin si Luna sa maleta sa tabi niya. Iyon na lang ang pisikal na patunay na may buhay siyang iiwan. Sa loob ng dibdib niya, nagpabanggaan ang dalawang damdaming pareho niyang utang. Utang na loob sa mag-asawang nagligtas sa kanya sa kahirapan at pag-ibig na hindi niya kailanmang hiniling pero dumating. Luna. Napalingon siya. Nakatayo si Adrian sa may pinto. Hingal. Halatang nagmamadali. Sa unang pagkakataon, wala siyang dalang awtoridad. Tanging takot. Huwag kang sumakay. Mariing sabi niya. Nangining ang mga labi ni Luna. Hindi ko po pwedeng suwayin. Pwede, sagot niya. At kung kailangan, ako ang haharap sa lahat. Lumapit siya. Mas malapit kaysa dati. Hindi ka gamit. Hindi ka ari-arian. Pero may kontrata. Mahinang sabi ni Luna. At may utang ako. Hindi nababayaran ng utang sa sarili. Sagot ni Adrian. Lalo na kung kaluluwang kapalit. Mula sa balkonahe, pinagmamasdan siya ni Isabela. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya bumababa. Kundi ang mga mata niya ay parang bakal, matigas, nanunukat. Sumakay ka, utos niya sa driver. Sa labas, narinig ni Luna ang pamilyar na boses mula sa itaas. Kung aalis ka, malamig na sigaw ni Isabela, tandaan mong wala kang babalikan. Tumingin si Luna sa kanya, isang tinging walang galit, puro pagod. Hindi po ako umalis para mangagaw. Umalis po ako para mabuhay. Tahimik ang paligid. Lumapit si Adrian kay Luna. Maingat. Parang baka masira ang sandali. Kung pipiliin mo ang manatili, sabi niya, lalaban ako. Hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang ama. Napatulo ang luha ni Luna. Hindi ko po alam kung alin ang mas tama. Ang pasalamatan kayo o mahalin kayo. Hinawakan ni Adrian ang tiyan niya. Unang beses, may pahintulot. Minsan, iisa lang yan. Bumaba si Isabela. Eleganteng elegante. Mulit ang bawat hakbang ay may kasamang pagsabog sa loob. Napakaganda. Mukha kayong pamilya. Hindi mo pwedeng ikulong ang bata. O ang ina, hindi mo pwedeng agawin ng akin. Tahimik si Luna sa gitna ila, parang tulay na anumang oras ay guguho. Hindi po ako pag-aari ni Numan, at ang batang ito, hindi rin. Isang sampal ang dumapo sa pisngi ni Luna. Nagulat ang lahat. Isabela! Sigaw ni Adrian. Huminga ng malalim si Isabela, nanginginig. Kung hindi ako ang ina, wala akong silbi. Tumulo ang luha niya. Unang beses, walang pagtatago. Tahimik ang lahat.
Dahan-dahang lumapit si Luna. Hindi po kayo walang silbi, pero hindi niyo po kailangang durugin ng iba para mapatunayan yon. Sa sandaling iyon, may isang desisyon na buo. Hindi malinaw, hindi perpekto, ngunit totoo. Hinila ni Adrian ang maleta palayo sa sasakyan. Hindi siya aalis. Tumawa si Isabela, isang tawang may sakit. Kung ganun, sisimulan ko na ang digmaan. At sa katahimikan pagkatapos ng kanyang salita, malinaw ang susunod na mangyayari. Hindi na ito mihim, hindi na ito kontrata. Ito na ay laban para sa bata, para sa pag-ibig, at para sa kung sino ang tunay na ina. Hindi sumabog ang digmaan sa sigawan. Nagsimula ito sa mga papel. Kinabukasan, nagising si Luna sa katahimikang masyadong perpekto para maging totoo. Walang hardinero, walang kasambahay, walang tunog ng mga yapak. Para bang biglang naging banyaga ang mansyon. Pagbukas niya ng pinto, naroon ang isang sobre sa sahig. Legal notice. Nanghina ang tuhod niya. Sa loob ng opisina, tahimik na binabasa ni Adrian ang parehong dokumento. Petisyon, proteksyon ng ari-arian, custody pre-claim. Lahat ay may pirma ni Isabela. Hindi pa nga ipinapanganak. Inaangkin mo na. Bulong ni Adrian, galit na galit. Pumasok ang abogado. Sir, may kapangyarihan siya. Asawa siya. May kontrata. May resources. May puso ba? Singhal ni Adrian. Tahimik ang abogado. Sa kabilang wing ng mansyon, nakaupo si Isabela sa harap ng salamin. Maayos ang buhok, pulido ang makeup. Ngunit ang mga mata niya'y pulang-pula. Ito na lang ang meron ako, bulong niya sa sarili. Ito ang magpapatunay na hindi ako kulang. May kumatok. Ma'am, sabi ng assistant. May press inquiry. May chismis na lumalabas. Napangiti si Isabela. Isang ngiting walang saya. Hayaan mo, kung may lalabas, sisiguraduhin kong ako ang bida. Lumipas ang mga araw, parang taon. Inilipat si Luna sa isang hiwalay na bahay sa loob ng compound. Mas maliit, mas tahimik, ngunit may bantay. Hindi kulungan pero ramdam ang hangganan. Bawat hakbang niya ay may mata. Bawat hinga may kapalit. Isang hapon, dumating si Isabela nang walang pasabi. Hindi ka ba natatakot? Tanong niya sa nakatayo sa pintuan. Natatakot po. Tapat na sagot ni Luna. Pero mas natatakot akong mawala ang sarili ko. Umupo si Isabela sa sofa. Pagod na pagod. Alam mo bang pinangarap ko ang batang yan bago ka pa dumating? Tahimik si Luna. Pinangalanan ko na. Pinag-aralan ko ang lahat. Nursery, paaralan, buhay. Tumulo ang luha niya. Tapos ikaw ang nagdala. Lumapit si Luna maingat. Hindi ko po ninakaw ang pangarap ninyo. Pero hawak mo, sagot ni Isabela. At hindi ko alam kung paano iyon pakakawalan. Samantala, si Adrian ay tahimik na naghahanda. Hindi sa negosyo, kundi sa konsensya. Tinipon niya ang lahat ng dokumento. Mga clause na nilabag, mga kondisyon na ipinilit, mga desisyong ginawa ng walang pahintulot ni Luna. Hindi ito laban ng pera. Sabi ni Adrian sa abogado, ito ay laban ng katotohanan. Handa ka bang mawala ang kalahati ng lahat? Tanong ng abogado. Tumanggo si Adrian. Kung iyon ang kapalit ng kalayaan nila. Isang gabi, biglang sumakit ang tiyan ni Luna. Hindi malakas, ngulit kakaiba. Pawis na pawis siya habang hawak ang telepono. Sa takot, tinawagan niya si Adrian. Masakit, pabulong niyang sabi. Hindi ko alam kung normal. Ilang minuto lang, dumating si Adrian. Walang suot na coat, walang kaayusan. Takot na takot. Habang papunta sila sa ospital, tahimik ang loob ng sasakyan. Hinawak niya ang kamay ni Luna. Kung may mangyari, huwag! Putol ni Luna. Pangako, lalaban tayo. Sa ospital, dumating si Isabela. Hindi bilang reyna, kundi bilang babaeng takot mawalan.
Sa labas ng delivery room, makatabi silang tatlo. Walang nagsasalita, pero pare-pareho ang iniisip. Ang batang ito ang magiging simula o wakas ng lahat. Lumipas ang doktor. Stable po ang pasyente, pero mataas ang risk. Kailangan ng pahinga, walang stress. Nagkatiginan sina Adrian at Isabela. Sa unang pagkakataon, pareho silang natahimik. Sa loob ng silid, nakahiga si Luna. Mahina ngunit gising. Hawak niya ang tiyan niya. At sa katahimikan, may isang malinaw na katotohanan. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang mananalo. Ito ay tungkol sa kung sino ang handang magbago. At sa labas ng silid, may isang digmaang hindi na kayang pigilan. Digmaan ng dugo, papel, at pag-ibig. Sumabog ang digmaan sa umaga, sa anyo ng balita. Bilyonaryong mag-asawa sangkot sa surrogacy scandal. Hardinera tunay na ina ng tagapagmana? Sa loob ng ilang oras, naging pambansang usapan ng isang lihim na matagal nilang itinago. Ang mansyon na minsang simbolo ng kapangyarihan ay naging kulungan ng mga tanong, kamera at mapanghusgang mata. Sa maliit na bahay sa loob ng compound, nakaupo si Luna sa harap ng telebisyon, nakapatay. Hindi niya kailangang marinig. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang ibinabato sa kanya ng mundo. Hindi ka lalabas, mariing sabi ni Adrian, nakatayo sa pintuan. Hindi ngayon. Hindi naman po ako tumatakas, sagot ni Luna, kalmado pero pagod. Gusto ko lang huminga. Hinawakan niya ang tiyan niya at gusto kong marinig ng anak ko ang tahimik na mundo, kahit saglit. Sa kabilang dulo ng mansyon, handa na si Isabela. Nasa harap siya ng salamin, suot ang puting blazer. Malinis, maayos, walang bahid ng kahinaan. Sa likod ng pinto, naghihintay ang PR team at mga abogado. "Ma'am," sabi ng isa, "handa na po ang statement." Tumanggo si Isabela. "Sabihin ninyo ang katotohanan, ang bersyon natin." Lumakad siya palabas na parang mandirigma. Sa harap ng mga kamera, hindi siya umiyak. "Ako ay isang babaeng matagal nang nangangarap magkaanak at pumayag ako sa isang kusunduang legal, malinaw at may pahintulot ng lahat ng panig." May sumigaw na reporter. "Pati ba ang damdamin kasama sa kontrata?" Nang laki ang mata ni Isabela, "Sandali lang. Walang kontrata ang nagtatakda ng damdamin," sagot niya. "Pero may hangganan ang dapat igalan." Sa loob ng opisina ng korte, tahimik ang paghanda. Ipinasa ni Adrian ang mga dokumento, hindi para magmayabang, kundi para magpakumbaba. Mga ebidensyang magpapatunay na ang kusunduan ay nilabag. Ang pagbabanta, ang sapilitang pagilipat, ang stress na ikinapahamak ng ina at bata. "Handa ka bang tumestigo laban sa sarili mong asawa?" tanong ng abogado. Huminga siya ng malalim. "Handa akong tumestigo para sa katotohanan." Kinahapunan, ipinatawag si Luna sa isang closed-door hearing. Sa loob ng silid, walang kamera. Tanging mga mata na may kapangyarihan. "Ms. Luna," tanong ng hukom, "pinilit ka ba?" Napatingin siya kay Adrian, kapatapos kay Isabela. "Hindi po," tapat niyang sagot. "Pumayag po ako. Dahil desperado rin po ako noon." "Ngayon?" "Ngayon po, nanginginig ang boses niya. Gusto ko lang pong huminga ng payapa at palakihin ang anak ko ng may dignidad, kahit kanino man siya mapunta." Tahimik ang silid. Sa labas, naghihintay si Isabela. Hindi siya galit, hindi rin siya panalo. Pagod lang at unti-unting nauubos. Lumapit si Adrian sa kanya. "Hindi ko gustong wasakin ka," mahina niyang sabi. "Gusto ko lang itama." "Tama para kanino?" sagot ni Isabela. "Para sa'yo? Para sa kanya?" "Para sa bata." Napapikit si Isabela. Sa unang pagkakataon, walang depensa.
At ako? Tanong niya. Saan ako? Hindi siya nasagot ni Adrian. Gabi na nang bumalik si Luna sa bahay. Umupo siya sa kama, tahimik. Kapatapos, may kumatok. Si Isabela. Walang kamera, walang abogado. Pwede ba kitang kausapin bilang babae? Tanong niya. Tumanggo si Luna. Umupo sila sa magkabilang dulo ng kama. Malayo pero hindi na magkalaban. Takot akong mawala, sabi ni Isabela, halos bulong. Hindi lang ang bata, kundi ang saysay ko. Hinawakan ni Luna ang tiyan niya. Takot din po ako, sagot niya. Pero natutunan kong hindi nawawala ang saysay kapag nagbahagi. Nagtinginan sila, hindi bilang asawa at hardinera, kundi bilang dalawang inang sugatan. Sa labas, patuloy ang ingay ng mundo. Sa loob, may isang tahimik na tanong na namuo. May puwang pa ba para sa kapatawaran? Kahit nagsimula na ang laban? Umuulan ng gabing iyon. Banayad, ngunit tuloy-tuloy. Parang pag-iyak na piniling gawing tahimik. Sa silid ni Luna, nanatiling bukas ang ilaw kahit hating gabi na. Gising siya, nakahiga sa kama. Ang isang kamay ay nasa tiyan, ang isa'y mahigpit na nakahawak sa kumot. Hindi siya mapakali, may kakaibang bigat, hindi lang sa katawan, kundi sa dibdib. Sa labas ng pinto, nakatayo si Isabela. Matagal, parang may hinihintay siyang lakas ng loob na ayaw dumating. Sa wakas, kumatok siya. Pasok po, mahinang sabi ni Luna. Pumasok si Isabela. Walang ayos, walang maskara, parang isang babaeng iniwan ng lahat ng sandata. Hindi ako nagpunta para makipagtalo, bungad niya, o manakot. Tumanggo si Luna, nararamdaman ko po. Umupo si Isabela sa silya sa tabi ng kama. Ilang sandali, pareho silang tahimik. May ginawa ako, biglang sabi ni Isabela. Isang desisyon na maaaring ikagalit mo. Nanikip ang dibdib ni Luna. Ano po iyon? Binawi ko ang custody pre-claim, diretsyong sabi ni Isabela, at ang restraining order, lahat. Nanlaki ang mga mata ni Luna. Bakit po? Huminga ng malalim si Isabela, parang sa wakas ay binitawan ang isang mabigat na pasan. Tumulo ang luha niya. At hindi ko kayang tingnan ng batang yan balang araw na alam kong ang unang hininga niya ay galing sa digmaan. Tahimik si Luna, nanginginig. Ibig sabihin po? Ibig sabihin, putol ni Isabela, ikaw ang magiging ina sa mata ng batas. Nabuhayan ng mga mata ni Luna, may hanong gulat, takot at pasasalamat. Pero may kapalit, dugtong ni Isabela. Napatigil ang lahat. Ano po? Maingat na tanong ni Luna. Tumayo si Isabela. Lalayo ako. Aalis ako sa mansyon, sa negosyo, sa buhay ni Adrian, kahit pansamantala. Kailangan ko munang buuin ang sarili ko nang hindi nakasandal sa pangarap ng iba. Napahawak si Luna sa tiyan niya. Hindi po ba kayo magsisisi? Gumiti si Isabela. Malungkot pero payapa. Araw-araw, pero mas masisisi ako kung hindi ko ito ginawa. Kinabukasan, sumakit ng tuluyan ang tiyan ni Luna. Hindi na babala. Ito na. Sa ospital, nagkagulo ang lahat. Doktor, nurse, tunog ng monitor, pawis at hininga. Nasa labas si Adrian, nanginginig ang mga kamay, basang-basa sa ulan. Dumating si Isabela, nakaputing damit, walang makeup, walang alhas. Nagkatinginan sila. Bumitiw na ako. Mahinang niyang sabi, ngayon maghintay na lang tayo. Walang sinabi si Adrian. Tumanggo lang, isang tanggo na may halong pasasalamat at paalam. Sa loob ng delivery room, umiiyak si Luna. Sa sakit, sa takot, sa pag-asa. Kaya mo yan, bulong ng nurse. At sa huling sigaw, isang tunog ang pumuno sa silid. Isang iyak. Malakas. Buhay. Congratulations, sabi ng doktor. Isang malusog na sanggol.
Tumulo ang luha ni Luna. Hindi niya agad hinanap kung kanino ang bata. Hinanap niya ang hininga. Kinuha niya ang sanggol. Mainit. Totoo. Sa wakas ay kanya na. Sa labas, narinig ni Adrian ang balita. Naupo siya. Umiyak siya. Walang hiya, walang kontrol. Si Isabela ay nakatayo lang. Nakapikit. Ang kamay ay nasa dibdib. Paalam. Bulong niya. Hindi sa bata, kundi sa pangarap na matagal niyang inalagaan. Makalipas ang ilang oras, pumasok si Adrian sa silid ni Luna. Tahimik, banayad. Salamat po sa lahat. Gumiti si Luna, pagod ngunit payapa. Hindi ko po ginawa para sa inyo. Ginawa ko po para sa kanya. Tumingin siya sa sanggol, isang bagong simula na may kapalit. Sa labas ng bintana, tumila ang ulan at sa katahimikan pagkatapos ng bagyo, malinaw ang isang katotohanan. May mga laban na hindi nananalo sa paghawak kundi sa marahang pagbibitiw. Tahimik ang mansyon nang umalis si Isabela. Walang press release, walang drama. Isang sasakyan lang sa madaling araw, ilang maleta, at isang babaeng iniwan ang lahat ng akala niya'y bumubuo sa kanya. Habang papalayo ang kotse, hindi siya lumingon. Alam niyang kapag lumingon siya, baka hindi na niya kayaning ituloy. Sa likod niya, naiwan ang isang mundo na minsan niyang kinontrol at isang batang pinili niyang palayain. Lumipas ang mga linggo. Sa maliit na bahay sa loob ng compound, nagsimulang umikot ang buhay ni Luna sa tunog ng iyak, sa gatas, sa puyat. Hindi madali. May mga gabing napapaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang sanggol, umiiyak ng tahimik. Hindi sa sakit, kundi sa bigat ng responsibilidad. Okay lang, bulong niya sa bata. Hindi ko rin alam ang ginagawa ko, pero susubukan ko. At iyon ang kauna-unahang pangakong tinupad niya araw-araw. Madalas dumalaw si Adrian, hindi bilang amo, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang ama na marunong maghintay sa pintuan, magtanong kung pwede, at umalis kapag oras na. Isang hapon, nadatnan niya si Luna sa hardin, doon sa dating pinagtratrabahuhan nito. May maliit na kumot sa damhuman at sa gitna'y natutulog ang sanggol. Dito pala kayo, sabi ni Adrian, marahan. Ngumiti si Luna. Dito ako humihinga noon. Naaalala ko kung sino ako bago ang lahat. Umuko si Adrian sa tabi niya. May pagitan. Hindi kita minamadali, sabi niya. Alam kong marami pang sugat. Tumanggo si Luna. Salamat po. Tahimik sila. Isang katahimikang hindi na awkward, kundi maingat. Isang araw, dumating ang isang sulat. Walang return address. Kilang-kilala ni Luna ang sulat kamay. Luna, hindi ko alam kung kailan mo ito babasahin o kung babasahin mo pa. Umalis ako para hindi ko na kailangang ipaglaban ang lugar na hindi naman dapat inaagaw. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran mo. Gusto ko lang malaman mong pinipili kong buuin ang sarili ko, isa-isa. Kung dumating ang araw na itanong ng bata kung sino ako, sabihin mong minsan may babaeng natutong mahal sa maling paraan, pero natutong bumitaw sa tamang oras. Isabela. Matagal na nakaupo si Luna matapos basahin iyon. Hindi siya umiyak. Ngumiti lang siya. Isang ngiting may halong lungkot at pag-unawa. Kinagabihan, tinanong siya ni Adrian, "Handa ka na bang umalis dito?" Napatingin siya sa paligid, sa mansyon, sa hardin, sa mga alaala. "Oo," sagot niya. "Panahon na. May bahay ako," simula ni Adrian. Umiling si Luna. Hindi bilang donasyon. Gusto kong magsimula sa sarili kong paa. Tumanggo si Adrian, may paghangga. Nandito lang ako, kahit saan.
Lumipat si Luna sa isang simpleng bahay malapit sa dagat. Maliit, maliwanag, may tunog ng alon sa gabi. Doon niya unang naranasang maging buo, hindi dahil mayaman, hindi dahil may kontrata, kundi dahil may anak at may katahimikan. Minsan, dumadalaw si Adrian. Minsan, hindi. Walang pilitan, walang pangako. Hanggang isang gabi, matapos patulugin ang bata, naupo sila sa balkonahe. May tanong ako, sabi ni Adrian, seryoso. May lugar pa ba ako? Hindi bilang ama lang. Tahimik si Luna. Tumingin siya sa dagat. Hindi ko alam ang sagot, tapat niyang sabi. Pero alam kong kung magsisimula, dapat malinis, walang utang, walang takot. Ngumiti si Adrian. Handa akong maghintay. Sa malayo, sa isang banyagang lungsod, naglalakad si Isabela mag-isa. Walang driver, walang bodyboard. Pumasok siya sa isang maliit na art gallery at unang beses bumili siya ng isang bagay hindi dahil may halaga, kundi dahil may saysay. Huminga siya ng malalim. Baka hindi pa huli ang lahat, naisip niya. Sa tabi ng dagat, yakap ni Luna ang kanyang anak. Hindi niya alam ang hinaharap. Pero sa wakas, hindi na siya natatakot. Dahil minsan, ang tunay na wakas ng digmaan ay hindi ang panalo, kundi ang kapayapaan pagkatapos ng pag-alis. Dumating ang balita ng hindi inaasahan. Isang tawag sa gitna ng hapon habang pinapatulog ni Luna ang kanyang anak. "Ma'am," sabi ng boses sa linya, pamilyar mulit matatag. "May naghahanap po sa inyo, nasa labas." Pagbukas niya ng pinto, huminto ang mundo. Nakatayo si Isabela sa ilalim ng araw. Mas payat, mas simple ang suot. Walang bakas ng dating kapangyarihan. Ngunit ang mga mata niya ay malinaw, buo. Parang babaeng naglakbay sa sarili at may dalang sagot. "Pwede ba tayong mag-usap?" Mahinahon niyang tanong. Tumanggo si Luna. "Halika po." Sa loob ng bahay, tahimik ang hangin. Naroon ang bata sa duyan, mahimping ang tulog. Napatingin si Isabela, hindi lumapit. "Hindi ako dumating para angkinin," bungad niya. "O manggulo." "Alam ko po," sagot ni Luna. "Nararamdaman ko." Umupo sila sa mesa. May pagitan, ngunit hindi na pader. "Natutunan akong mabuhay mag-isa," sabi ni Isabela. "At sa katahimikan, naintindihan ko, hindi ako nabigo dahil hindi ako nagkaanak. Nabigo ako dahil hinayaan kong iyon ang magtakda ng halaga ko." Tahimik si Luna, nakikinig. "Kung papayagan ka," dugtong ni Isabela, "gusto kong maging bahagi ng buhay ng bata, hindi bilang ina, kundi bilang taong handang magmahal ng walang kondisyon." Nagtagal ang sagot. Sa wakas, nagsalita si Luna. "May hangganan akong kailangang igatan. Para sa kanya, para sa akin." Tumanggo si Isabela. "Iyon ang hinihingi ko." Kinagabihan, dumating si Adrian. Nabigla siya nang makita si Isabela, ngunit walang galit, wala ring takot, taning pagtataka. "Hindi ako bumalik para bawiin ang anuman," sabi ni Isabela bago pa siya makapagsalita. "Bumalik ako para ayusin ang iniwan kong gusot." Nagtinginan silang tatlo, isang tatsulok na minsang puno ng sugat. "May desisyon akong ginawa. Ibabalik ko ang bahagi ko sa negosyo. Lalayo ako sa anino ng Montenegro at hihingi ako ng diborsyo. Mapayapa." Huminga ng malalim si Adrian. "Kung iyan ang kailangan mo para maging buo, susuportahan kita." Sa sandaling iyon, tuluyang bumitaw ang huling tali. Lumipas ang mga buwan. Dahan-dahan, maingat, binuksan ni Luna ang buhay nila. Hindi malapad, ngulit sapat. Paminsan-minsan dumadalaw si Isabela. Walang drama, walang pag-angkin. Isang kwento, isang ngiti, isang laruan. At si Adrian, hindi nagmadali, hindi nangako, naging naroon lang. Isang gabi, sa tabing dagat, tinanong niya si Luna, "Handa ka na ba?" Ngumiti si Luna, hawak ang kamay ng bata.
Hindi ko alam kung handa na ako, pero alam kong hindi na ako takot. Hinawakan niya ang kamay ni Adrian, hindi bilang utang kundi pagpipiliin. Sa huling eksena, nagtipon sila sa isang maliit na hardin. 3 buhay na minsang nagbanggaan, ngayoy magkatabing humihinga. Si Isabela ay may sariling ngiti, hindi nagutom, hindi nagalit. Si Adrian ay tahimik, kontento, at si Luna, yakap ang anak, buo. Hindi ito perpektong wakas, ngulit ito ang tamang wakas. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa pagpapatawad, pagpipiliin, at pag-ibig na marunong maghintay. May mga kwento na hindi nagtatapos sa kasal. Hindi rin sa luha, kundi sa isang umagang payapa, na minsang inakala nilang hindi na darating. Sa tabing dagat, naglalakad si Luna habang buhat ang kanyang anak. Mahina ang alon, sapat lang para ipaalala na may mga bagay na patuloy na gumagalaw kahit tumigil na ang digmaan. Sa bawat hakbang niya sa buhangin, daman niya ang bigat. Hindi ng sakit, kundi ng responsibilidad na pinili niya. Hindi na siya hardenera. Hindi na rin siyang babae sa likod ng kontrata. Isa na siyang ina, at sapat na iyon. Sa di kalayuan, pinagmamasdan sila ni Adrian. Wala siyang hawak na plano. Wala ring pangako. Natutunan niyang ang pag-ibig ay hindi ipinipilit, hindi ipinagbibili, at lalong hindi ipinapalit sa kapangyarihan. Minsan, ang pinakamatapang na anyo ng pagmamahal ay ang manatili, kahit walang kasiguruhan. Lumapit siya, ngumiti. At least alam ko na, sabi niya, na hindi na ako natatakot sa tahimik. Ngumiti rin si Luna. Ako rin. Sa isang lungsod ng malayo sa mansyon, sa isang maliit ngunit maliwanag na studio, nakatayo si Isabela sa harap ng salamin. Walang alahas, walang titulo. Isang babae lang na humihinga ng maluwag. May hawak siyang larawan, isang simpleng guhit na ginawa ng bata, ipinadala ni Luna sa koreo. Walang pangalan, walang label. Isang araw lang na puno ng kulay. Tumulo ang luha niya, hindi sa panghihinayang, kundi sa pasasalamat. May mga anak na hindi mo kailangang angkinin para mahalin, naisip niya. At may mga pangarap na kailangang mamatay para ikaw ay mabuhay. Minsan sa isang taon, nagkikita sila. Walang drama. Walang tanong kung sino ang mas tama. Tanging katahimikan at paggalang. Mga bagay na hindi nila natutunan noong may kapangyarihan ba sila. At sa bawat pagkikita, mas malinaw ang isang katotohanan. Hindi nasira ang pamilya. Binuo lang ito sa ibang anyo. Sa huling esena, nakahiga si Luna sa kama katabi ang kanyang anak. Sa bintana, pumapasok ang liwanag ng madaling araw. Hindi niya alam ang lahat ng mangyayari bukas, pero alam niya ito. Hindi siya nabili, hindi siya nawala, at hindi siya nag-iisa. Dahil minsan, ang pinakamatinding kwento ng pag-ibig ay hindi kung paano ito nagsimula, kundi kung paano ito piniling manatili ng may dignidad.